Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po. Muli na naman po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Samahan nyo pa inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po pinag-uusapan na po ito sa social media. Mga kaubayan, ito po mga banat ni Atty. Rowena Guanzon. Lalong-lalo po yung bisyo. Yung bisyo po na tinatawag ni Senadora Amy Marcos, ang kanyang kapatid, ang kanyang ading ay si Bongit at bangag daw po ito, mga kababayan. Pakinggan na po natin si Atty. Rowena Guanzon at komentuhan po natin. Hindi alam ni Trump na cocaine addict si Bongbong? Alam ni Trump yan. Oh, inaresto nga si Maduro eh. Dahil nagda-drug trafficking eh. Anong sinabi ni Trump? Lahat kayo, mga heads of state, na mga drug traffickers kayo at drug users, hindi kami papayag dyan. Pinaprotect siyempre ng Amerika yung kanyang it wants to protect its nation and its people. Alam din ng Amerika nang sumisira sa kanyang mga young people ay itong drugs. Kaya talagang matindi sila sa pagbabawal ng drug trafficking to America. And the Philippines is a transit country ng drugs. Alam din ni Trump yan. Eh tayo, huwag tayong magpapaloko dyan kay BBM Gang. Nakapalibot dyan sa kanya, puro adik. Kaya tingnan nyo nangyari sa atin. Lahat sila, bulsa lang nila, inuuna nila. Bagong taon, walang pag-asa kay BBM. Huwag kayong maniwala dyan. Kailangan mag-resign na yan siya. Wala eh. Kailangan mag-resign na yan siya. Hindi alam ni Trump na cocaine addict si Bongbong? Alam ni Trump yan. Oo naman, alam naman po talaga ni Trump yan dahil una-una, di po ba nagkaroon ng problema, issue ng pulburon, yung kanyang first lady na sinasabi rin po ni Senadora Amy Marcos na mas grabe po ang nangyari kay Bongit nung mapangasawa, yung sinasabing Araneta. Grabe, mas lumala raw pong gumamit ng pulburon. Meron po bang may tatago sa Amerika? Hindi po ba? Yung first lady nagkaroon na issue ron. Si Bongit pa. Hindi po ba? At syempre po, yung sinasabi nga po natin madalas mga bayan, talaga pong nabudol po ang mga Pilipino. Nabudol po tayo. Dahil nga po una-una, hindi po kasi tayo nakinig kay dating Pangulong Duterte. Umpisa pa lang, sinasabi na po ni dating Pangulong Duterte na yan po ay may karga-karga umano. Hindi po ba? May karga-kargang bisyong masamang bisyo. Nagkatotoo pala. Ayon kay Senadora Amy Marcos ang nagpatotoo. Hindi po ba? Kaya po napakamalas po ang nangyari sa atin. At syempre po, ang isa rin pong masakit, real talk, hindi rin po kasi nakinig si Inday. Ang ating Vice President ay hindi rin po kasi nakinig sa kanyang tatay, mga kababayan. Kaya po, nakakalungkot. Dinanas po natin ang ganitong klaseng serbisyo, mga kababayan. Puro pagnanakaw ang issue, pamumulitika, at bagsak na ekonomiya, at napakamamahal na bilihin. Dahil po, nagkaroon tayo ng leader ayon mismo kay Atty. Rowena Guanzon. Hindi po ba? Pinagre-resign na nga ni Atty. Guanzon Mag-resign ka na. Kaya lang hindi po magre-resign yan. Bakit po magre-resign yan? Sindikato nga. Hindi lang naman po siya nagpapatakbo yata ng bansa. Sindikato. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Mahirap mong pag-resignin kung ang pagre-resignin mo, mga kabayan, ay napakaraming advisor dahil napasok na nga ng sindikato umano ang gobyerno ng bangag na presidente ayon kay Senadora Amy Marcos. Hindi po ba? Mga kababayan, yan po mga kababayan ang komento po natin kay Atty. Guanzon na tayo po sumasang-ayon na talagang 100% po na alam po ni President Trump kung anong klase na presidente meron ang Pilipinas. Kasama na po ang kanyang First Lady na sumikat po sa Amerika. Hindi po ba sumikat? At para mapagtakpan ang kasikatan sa Amerika na asawa, isinabay pa nila
ang pagkidnap umano sa dating Pangulong Duterte noong panahon ng March, hindi po ba, nung pumutok yan, ay bigla pong nakidnap umano ang dating Pangulo ng walang due process. Nagkataon lang ba o sinadya? Hindi po ba, mga kabayan? Ganyan po kawawalang ya ang mga tao na yan na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, kay Balance Vision TV, Ani Jo, ako si Pilam, si Julieta Celona, Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre yung dasal at panalangin po natin mga kabayan. Sana po lahat po tayo, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, lahat po tayo ay maingatan sa kapamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga kabayan sa mga panalangin. At ingat-ingat po. God bless po mga kabayan. God bless po sa inyo. Paalam. Bye-bye.